Itong katunayan na ang Holy Spirit ay nasa iyo. Nagmamanifest ito sa bawat nakakilala sa ating Panginoong Kristo na tinanggap siya as Savior. Number 1, yung security natin sa salvation natin. Romans chapter 8 verse 9. Hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanan pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos. Wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya hindi kay Kristo. You already the Holy Spirit. First time na inaccept natin si Jesus Christ, doon po pumasok ang banal na Espiritu. Dito nakipag-dwell sa atin ang Holy Spirit. Siya yung nagko-convict sa atin kung tayo ay gagawa ng kasalanan. At siya yung nagdidikta sa atin patungo sa kabanalan. Maraming Kristiyano takot dahil sa kanilang assurance. Pero ang totoo nito, hindi pahabaan ng paglilingkod ang katunayan na nasa iyo ang banal na Espiritu. Nung nagsimulang tinanggap mo ang Panginoong Kristo, dito pumasok ang banal na Espiritu sa puso po natin. Ephesians chapter 1 verse 13 hanggang 14. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig nyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya nyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang pinagkaloob bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang pinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papapurihan siya. Ito yung gagawin ni Satan. Ito-twist niya yung scriptures kahit alam na alam mo ito. Bibigyan kanya ng maraming doubts sa panahon na tayo ay nagkamali habang nakakilala kay Lord. Bibigyan niya tayo ng napakaraming shame sa mga nakomit nating pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sa panahon na tayo ay nalaglag sa pagkakasala, kahit Christian na tayo, ito yung shame na ibinibigay sa atin. Tayo ba ay karapat-dapat pa sa kaligtasan? Tayo ba ay karapat-dapat pang mapunta sa langit? Pero ito yung pangako ng Panginoon sa atin. Ito yung grace ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, pero pinagindapat tayo ng Panginoon. So as a Christian, what we do, salvation na binigay sa atin ng Panginoon, i-keep natin sa puso natin. At habang kinekep natin sa puso natin ito, the Holy Spirit lead us to do good things, to do holiness. At maishishare natin to sa kapwa natin. Yan ang sign na una na ikaw ay sinasamahan ng banal na Espiritu. Binibigyan kanya ng assurance dahil tinanggap mo si Jesus. Pangalawa, grow stronger against sin. Hindi sign na nag-work sa'yo ang Holy Spirit, change yung behavior natin. Nababago yung karakter natin. Galatians chapter 5 verse 16 hanggang 17. Kaya mamuhay kayo ayon sa mga nais ng banal na Espiritu para hindi nyo mapagbigyan ng pagnanasa ng laman, sapagkat ang dinanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Pagkalaban ng dalawang ito, kaya hindi nyo magagawa ang gusto nyong gawin. Ngunit kung nagpapasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Inililid tayo ng Holy Spirit through repentance. Dahil ang repentance ay pagtanggi doon sa mga nagagawa nating kasalanan noon at tinatahak natin yung kalooban ng Panginoon. Kapag in-apply natin ang lahat na basa at napakinggan natin na salita ng Diyos, meron tayong kakayahang makipaglaban sa kasalanan. Hindi dahil sa kakayahan natin, kundi dahil ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin para magbago. Hindi tayo nakikipag-wrestling sa kasalanan. Nire-resist natin ito dahil nagsasubmit tayo sa Panginoon. Ito ang sabi ng James. Number 3, nag-uumpisa nating i-reflect ang ating Panginoong Kristo in holiness, in character, in service, in obedience to our Lord, at sa guidance ng Holy Spirit. Ito ang patunay na sinasamahan tayo ng banal na Espiritu. Nagiging kamukha natin ang Panginoon sa paggawa sa kalooban ng Panginoon. John chapter 5 verse 19. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang, kundi ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ng aking Ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng Ama, ay siya rin ginagawa ko bilang anak. You and I will reflect Jesus. Yung glory na nakikita sa atin ay nagiging kapurihan sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 hanggang 18. Ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. At dahil naaalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting babago sa atin hanggang tayo maging katulad niya. Number 4, we can handle struggle. Sa unang pandinig, kapag nagka-problema ang isang tao, magpapanik,
mangangamba, magkakaroon ng doubts and fear. Pero kung ikaw ay nakakilala sa ating Panginoong Kristo, the Holy Spirit leads you to pray and be calm in His presence. Hindi tinatanggi ng realidad na meron tayong problema at tayo dadaan sa mga struggles. Pero kaya nating harapin ito dahil merong tumutulong sa atin upang pakalmahin yung isipan at puso natin, upang punuin tayo at puspusin tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mas magiging prayerful ka kaysa sa maging marereklamuhin ka. Mas magiging masunurin ka at sensitive ka kaysa sa padalos-dalos ka dahil nagli-lead sa'yo ang banal na Espiritu. Parehas nangyari kay Job nung siya ay nawala ng mga napakaraming bagay sa kanyang buhay at nawala ang mahal niya sa buhay. Una niyang ginawa, sinamba niya ang Panginoon. Ganon din si David. Likewise, as a Christian, kung tayo ay tumatahak sa napakaraming struggles, instead na pagdudahan natin ang Panginoon, ililid tayo ng Holy Spirit at hindi ito maunawaan ng mundo. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pagpapasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristo Jesus at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Number 5, can do miracles. Isa sa kaloob ng banal na Espiritu ay ang mga himala at pagpapagaling. Kaya mong mag-perform ng mga kagilalas na bagay, even authority sa mga demonic possession and evil spirit. Kaya mong i-show at i-perform ito, hindi dahil sa will mo, kundi will ng banal na Espiritu, will ng Panginoon na ipadaan sa iyo yung kanyang kapangyarihan at mag-lead sa tao na gumaling at makita ng community at maakay ang makakita ng ganitong milagro dahil sinasamahan ka ng banal na Espiritu. Not to perform and to brag, but to inspire people to break the strongholds by the power of the Holy Spirit and create an impact to all people who saw the miracle nagmula sa pagmiministeryo mo. Hindi matatapos sa miracle po, kundi makakapag-produce ito ng evangelism para makakilala rin ang ibang tao. Dahil nabibigyan tayo ng authority ng Holy Spirit upang yurakan, tanggalan ng kapangyarihan ang mga pinapahirapan ng gawa ng kaaway. Mark chapter 16 verse 17 hanggang 18. At ito ang mga palatandaan makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu, magsasalita sila sa ibang mga wika. Kung dadampot man sila ng mga ahas o makainom man ng lason ay hindi sila mapapahamak at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay. Pang-anim, katapangan. Katulad nila Pedro, nila Saulo, nila Esteban. Boldness na kayang ipahayag ang salita ng Diyos, ang gospel, kahit ang buhay ang nakataya. Katunayan na nagmamanifest sa iyo ang banal na Espiritu, kaya mong maging witness. Because to witness is to die. Alang-alang sa atas ng Panginoong Kristo sa atin, kaya mong gawin ito. At kung isa ka sa mga taong binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi mo ikakahiya ang ebanghelyo ni Kristo na ipahayag sa ibang tao kahit buhay ang kapalit. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Panghuli, kaya mong ibigin kahit hindi ka ibig-ibig kasi ito ang pinadama sa iyo ng Panginoon. Ikaw na hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, kapatawaran ng Diyos at sa kaligtasan, pero tayo po ay niyakap, hinanap ng Panginoon at makikita sa isang taong ginagabayan ng banal na Espiritu. Magiging kaibig-ibig sa atin yung mga hindi natin kayang ibigin noon. Magiging kapatawaran ang mga bagay na hindi natin mabitawan na forgiveness noon. Nagagawa mo ang bagay na ito dahil tinutulungan ka ng banal na Espiritu at ito ang pinamamahagi mo sa ibang tao. Katunayan, nasa iyo ang banal na Espiritu. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Alam natin na ang pagtitiis ay nakakabuti sa ating pagkatao at kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Yan ang mga tanda, manifestation ng banal na Espiritu sa kanyang mga anak. Kung nakatulong po sa inyo yung ating pag-aaral, let me know in the comment section. If you have questions din. Salamat din po kung nakarating kayo sa huling part ng video pong ito at na-share nyo po ito sa unang tao ipapaisip po sa inyo. Kung isa po kayo sa mga nag-share, comment, nagsasend ng mga gifts, nagsusubscribe buwan-buwan po sa mga partnership po natin, sa mga button po dyan, sa mga platform po ng YouTube, TikTok at Facebook.
Thank you. Na-appreciate ko po lahat po ng ginagawa po ninyo. Salamat kapatid. I pray na lalo kang lumago sa pananampalataya at lalong kasabikan ang pag-aaral ng kanyang salita. Tuloy na magpakilala sa atin ng banal na Espiritu. Maglong tayo sa kanyang presence. God bless kapatid. Hanggang sa susunod pagkikita natin, ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless.